Pros and cons living in the UK and why I choose to move here. Conclusion, masaya pa kami dito sa United Kingdom. Sana magtulungan tayo kung meron man akong naitatakel dito sa vlog na hindi ako expert. Naway, gamitin nyo po yung knowledge nyo para makatulong sa mga kababayan natin. Kasi alam ko yung pakiramdam nang wala kang mapaghihingan ng advice, ng tulong. Hi Kablabs! Mahangin! And today's video, tayo ay maglalakad. Ito yung pinaka-exercise ko. Dadalhin ko kayo sa dagat, sa town center. Maglalakad-lakad po tayo doon sa tanghaling tapat. Ang oras po ngayon ay 11:54. I-on ko muna yung aking smartwatch para makita ko kung ilang minutes na tayo naglalakad and kung ilang calories yung mababawas sa atin. Okay, so outdoor walk ang pinili natin kasi maglalakad lang tayo. Hindi tayo tatakbo ngayon. So, hello Kabilabs, nandito na tayo sa dagat. After 25 minutes and 2 kilometers, ito yung paligid. Madalas dito lang ako nag-exercise or nag-jogging, nag-walking. Gusto ko kasi malapit sa dagat para ma-motivate akong tumakbo. Okay, hello Kabilabs. So, nakahanap din tayo ng pwesto. Pros and cons living here in the UK. Why I choose to move here. Before we proceed to our new topic for today's video, please accept my apologies if I didn't upload videos for almost 3 weeks now. Pasensya na po kasi I have been so busy sa work and sa mga personal things natin sa buhay. Ang hirap po kasing pagsabayin ang work, pag-edit, and ako na rin po kasi ang gumagawa lahat, director, gumagawa ng script, at of course yung pag-edit, time consuming po talaga, kaya pasensya na po kung 3 weeks tayong hindi nakapag-upload ng videos. Okay, so ano nga ba ang maganda at hindi maganda dito sa United Kingdom? Eye-opening din po ito sa mga kababayan natin na nagpaplanong mag-move dito, or baka gusto nyo lang po maging open at magkaroon ng idea sa buhay namin dito sa United Kingdom. Nakakapang sisi ba? Or worth it? Medyo nadidistract po ako mga Kabilabs kasi yung nasa likod nyo ay daanan ng mga tao. So nakatingin sila sa akin while I'm vlogging. Pero ganoon talaga, kailangan natin kapalan ng ating mukha. Okay, first advantage na nagustuhan ko dito sa United Kingdom ay nakuha ko ang family ko in just 3 months. Marahil naririnig nyo na rin po ito sa iba na pwede naman pong pagsabayin, pwede nyo naman pong isabay yung family ninyo kung galing kayo sa isang bansa. Pero in my situation kasi, galing po akong Israel and yung family ko nasa Pilipinas. So, hindi pwedeng magsabay po kami. Kaya nauna po ako dito. Tsaka ang hirap pagsabayin po mga Kabilabs. Ang hirap na sabay-sabay po kayo kasi unang-una, mamaya ko po idadagdag. So keep on watching. So para maiba, ang gagawin ko mga Kabilabs ay meron tayong pros and meron tayong cons. Hindi natin iipunin ng advantage, hindi natin iipunin ng disadvantage. Okay, first cons ay unfortunately, since 2014 last year, April, ipinagbawal na po ang pagkuha ng family. So, ban na po, ipinagbawal na, hindi na allowed ang pagkuha ng family. Iyon lamang po sa mga papunta pa lang dito. Halimbawa, na-hire po kayo ng April 2024 onwards until today. Or sa mga darating pa ng mga buwan. Yung mga naabutan, kumbaga, hindi na nila pwedeng dalhin ang family nila. So, yun po yung nakakalungkot talaga kasi maraming nagmo-move dito kasi nangangarap sila, tulad ko, nangarap ako na makasama ko yung family ko. But now, marami na kasing dumating. Ilang milyon po kasing dumating dito nung after pandemic. So, masyado na overwhelmed na yung mga schools, yung mga hospitals, yung mga pabahay. Kaya, itinigil na. Nakita nilang countermeasure yung pag-ban na pagkuha ng family. Saka yung cost of living po kasi talaga dito ay hindi biro. So, itatackle din po natin yan maya-maya. Second na pros naman po ay
free healthcare. If subaybay nyo po yung ating vlog, since dumating po yung family ko, pagdating ng family ko dito, yung anak ko po, tinanggalan ng kuko. Pareho po yan, left and right. Tinanggalan po siya ng kuko kasi nagkaroon po siya ng ingrown. Napa-check up na yon or ongoing na yung check up niya nung nasa Pilipinas pa lang. Pero dito, talagang desidido na siya na ipatanggal or pinatanggal niya yung kuko niya. So, libre po yon lahat. Yung mga laboratories natin, libre po yon. Kahit ultrasound, pap smear, at kaya nga nabanggit ko yung blood test po. Isa yun sa nagustuhan ko dito sa United Kingdom. Dahil magkasakit ka man, hindi ka mangangamba na gumastos dahil alam mo na sagot naman ng healthcare or ng NHS. Okay, so ang second cons naman mga kabilabs ay, siyempre, hindi yung libre. Nabanggit ko lang na libre kasi every time na magpapacheck up po kasi tayo, hindi na tayo nagbabayad ng cash. Kaya nasabi ko pong libre. Benefits natin yon bilang worker. Pros number 3, free education po from primary to college. So tulad ng anak ko, dumating po siya dito ng 17 years old. Kaya tamang-tama na first year college na po siya. Ang college po dito equivalent to K-12 po sa atin. Libre yung education from, kung di po ako nagkakamali, from 4 years old to 18 years old. So, ang cons naman po, pagdating ng university, ay sagot na ng parents ang kanilang tuition fees. Pero may kagandahan pa rin po kasi nag-o-offer po sila ng student loan and babayaran po nila yung loan na yan pagkatapos po nilang makagraduate. At depende pa rin po yun sa mahanap nilang trabaho. Another disadvantage po sa kalagayan po namin ngayon na 2 years pa lang po kami dito or pag nag-uni ang anak ko sa susunod na taon, hindi pa po kami ILR. So, sabi nila kung hindi ka pa po ILR, equivalent to international student, ang anak mo na nagre-range ng 27,000 ang kanyang tuition fee. Unlike kung ILR na kami, nasa 9,000 ang kanyang tuition fee. So, itatakal po natin yan in the future. So, sana mag-stick po kayo sa aking channel. okay, pang-apat na pros naman po dito sa United Kingdom ay totoo po ang sinasabi nilang dito mo raw matatagpuan ang work-life balance. Dito po kasi allowed na mag-request ka ng day off, mag-request ka ng schedule sa manager mo. Na-honor po nila yung dito na ikaw yung masusunod kasi pinapriority nila dito yung mental health natin na hindi pwede yung dire-diretso kang nagtatrabaho kasi masama yun sa mental health natin at syempre sa katawan natin. Hindi pwede yung inaabuso natin yung ating katawan. Alam nyo po ba mga kabilabs, idagdag ko lang, wala ito sa listahan natin. Pag sinabi mo may problema ka, personal, diba? May depression ka, may anxiety ka, hindi ka nila hihingan ng proof, kundi yung manager pa mismo yung magsasuggest na baka kailangan mo magpahinga. Pag umabsent ka nga dito mga kabilas, hindi mo kailangan magpakita ng katibayan. Sabihin mo lang na, I'm not feeling well. Walang proof. Ang cons naman po mga kabilabs, bilang ako po ay principal sponsor, hindi po ako allowed mag-part-time ng ibang trabaho. Dumating, ang visa ko po dito ay caregiver, so pwede po ako mag-part-time pero caregiver lang ang pwede kong applyan. Hindi ako pwede mag-cashier or mag-delivery, mga ganon. Panglima na tayo mga kabilabs. Ang panglima na nagustuhan ko dito sa United Kingdom ay may 4 na season dito. Spring, summer, autumn, at winter. Ang maganda dito mga kabilabs, ang pinaka-favorite ko sa lahat yung spring kasi yun na yung tagsibol. Iba-iba na yung kulay ng paligid, ng mga puno, ng mga bulaklak. Spring at autumn. Kasi yung spring papunta na sa summer and yung autumn papunta na sa winter. Yun lang yung gusto ko, spring at autumn. Pero yung summer at winter, yun ang ayoko sa dalawa. Panglimang cons naman ay nakaka-depress po kapag makikita mo yung kalangitan na makulimlim. Dahil makulimlim, expect na malamig siya. Tulad ngayon mga kabilabs, hindi pa naman summer dito, spring pa lang po. Pero
May kita nyo, mataas yung sikat ng araw, pero windy. Kaya ang lamig-lamig pa rin po mga kabilabs. Kaya kung galing kayo sa tropical country, halimbawa, nanggaling kayo sa Pilipinas, advice ko siguro, dito na kayo bumili ng panglamig kasi mura naman po. May mga mabibilhan naman dito ng mga charity shops, may mga ukay-ukay, kumbaga sa atin. Iba yung lamig dito. So kung sa Pilipinas kayo bibili, baka hindi yun sapat, kailangan nyo pa rin magdoble. Kaya dito na lang kayo bumili ng mga panglamig ninyo just in case. Sunod naman po na pros mga kabilabs, galing po to kay husband. Sabi niya, madali makahanap ng work dito. Para sa mga dependents namin ha, sa mga family namin, walang exemption sa kanila. Being coach lang, sports coach. Pero the rest, pwede nilang pasukan. And bilang si Javi, hindi naman siya mapili sa work. So, hindi naman siya nakahanap or hindi naman po siya nahihirapang makahanap ng work. Kung nahihirapan man po kayo makahanap ng work ngayon, once na nakahanap na po kayo, dire-diretso na po yan. Ang cons naman po mga kabilabs, hindi allow dito ang illegal workers. Gusto ko tong itakel bilang cons kasi marami kasi akong nare-receive na message, nagpa-private message sa akin na what if na mag-tour daw sila dito, ang kanilang visa ay tourist, kung pwede bang hindi na sila umuwi at dito na maghanap ng work. So, hindi po ito tulad ng ibang country na kapag naka-tourist visa ka, pwede ka nang maghanap. Kasi dito po, hindi ka matatanggap sa trabaho kung wala kang code. Hahanapan kanila ng right to work code na manggagaling lang po yan sa UK website. UK government website. Isa din yun sa dahilan kung bakit ginawa ko itong vlog na ito para sa mga kababayan natin na gustong pumunta rito na naghahanap ng ibang way. Unfortunately, kung tourist visa ka, umuwi ka muna para makahanap ng sponsor kasi makakapunta ka lang po dito sa United Kingdom kung may sponsorship. Kung may willing na mag-sponsor sa'yo, sponsor visa. Pag nakahanap ka ng sponsor visa, tsaka ka pala makakapunta ng United Kingdom or invitation. Tinatawag nilang invitation. And may mga nagtatanong sa akin, baka daw may kilala ako. 2 years pa lang po ako dito sa United Kingdom, kaya limited pa lang yung mga kakilala ko and hindi ganun kalawak yung kakilala ko dito. Masarap sana kung may kilala akong employer na nag-sponsor ng visa. Marami akong matutulungan. Kaya lang, unfortunately kasi, bago pa lang tayo dito and nasa area tayo na nasa kaduluhan ng England. So, wala pa po akong power na tumulong. So, God willing, ipag-pray po natin na baka gamitin ni Lord yung buhay ko para makatulong sa iba. Naway may makilala tayo na nagbibigay ng mga sponsorship. Mahirap po kasi makapunta dito sa United Kingdom kung walang magbibigay sa'yo ng sponsorship. Next naman po na pros ay galing po ito sa aking binata na 18 years old. Sabi niya, may freedom daw dito. You can be whatever you want. Walang pakailanmanan kumbaga. Bilang introvert po kasi anak ko mga kabilabs, ayaw niya talaga na pinapakailaman siya. Gusto niya, siya yung nag-decide sa sarili niya. Kung being independent, gustong-gusto niya yun. Kaya ngayon tuwang-tuwa siya kasi nagawa niya yung gusto niya, nagtatrabaho siya habang nag-aaral. Pag marami siyang sports na ginagawa, meron din siya mga kaibigan na iba-ibang lahi din. Nakikita ko naman na masaya siya. So, syempre, bilang nanay, masaya din ako. So, ang cons naman is, ang culture ng mga British ay mind your own business. Yun ang attitude po nila. Mind your own business, kaya cold, malamig ang kanilang pag-uugali. Kasing lamig ng weather dito. Hindi sila warm. Di ba sa atin, sa Pilipinas, tayo mga Pilipino, warm tayo mag-welcome. Yung halimbawa, nakasakay mo lang siya sa bus. Alam mo na yung buong buhay niya, alam mo na yung pinagdadaanan niya, alam mo na yung mga pananaw niya sa buhay, masasalamin mo na siya, or kung may pinagdadaanan ba siya. Yung madali mag-open ang mga Pilipino. So, yun ay opposite naman talaga sa mga British. And bago kami pumunta dito, meron kami pinagdaanan na test.
yung Life in UK test. Yun nga, masyadong professional sila. Yun yung cons para sa akin kasi hindi mo alam kung saan ka lulugar. Yung gustuhin mo mang maging friendly, kaya lang distance kasi sila. May limit yung galaw nila. Na dapat ito lang ako, ito lang yung makikita mo sa akin. So, yun. Hindi nga uso dito yung beso-beso mga kabilabs eh. Though, mangilang-ilan, mga 10%. Pero sila kasi talaga, yun talaga yung culture nila mga kabilabs. Kaya kung pupunta kayo sa isang bansa, alamin nyo rin yung culture nila para hindi kayo mahirapang mag-adapt o mag-adjust. Number 8 naman mga kabilabs na pros ay paid ang annual leave ko. So, mag-focus tayo sa akin kasi ako yung principal sponsor. I have 237 hours and 30 minutes annual leave. Kung susumahin mo yon sa aking contract, more than 5 weeks na leave na paid. So, pwede ako magbakasyon sa Pilipinas. May mga natanong nga pala mga kabilabs ko, pwede magbakasyon sa Pilipinas. Kahit wala ka pa isang taon dito, pwede ka na magbakasyon agad sa Pilipinas o kahit saang lugar mo gusto. As long as may pera ka, go. As long as papayagan ka ng manager, go. So, ang cons naman, ito pa ay based sa aking experience or based sa aking employer na kapag hindi mo ginamit ang annual leave mo, forfeited na po yun. Kaya, mandatory na kailangan gamitin namin ang aming annual leave sa ayaw at gusto po namin. Okay, number 9 na pros, mga kabilabs, ay paid ang maternity leave na umaabot ng, pwede kang mag-maternity leave ng 1 year, pero bayad ka ng hanggang 9 months. O, di ba? Ang sarap, di ba mga kabilabs? Hindi ko alam yung computation. Naririnig ko lang yan. Actually, hindi naman 100% bayad ka, pero at least, napabayaran ka kahit na naka-maternity leave ka. Ang cons naman mga kabilabs ay mahirap makakuha ng bahay dito. Banggit ko to, marami na tayong vlog na nagawa na nung bago pa lang po kami dito, nag-stay kami sa hotel kasi hindi ka makakuha ng bahay dito hanggat hindi ka nakikita ng landlords. Isa din siguro may advice ko kapag may interview na kayo, una yung tatanungin sa employer ay, paano yung accommodation ko pagdating dyan? Kasi hindi namin natanong yun eh. Excited na kasi kami umalis, makarating dito, so hindi na namin natanong yan. Mahirap makakuha ng bahay dito kasi kailangan ma-justify mo na meron kang trabaho na sapat yung kinikita mo para sa amount ng bahay na kukunin mo. Hindi ikaw mamimili, kundi yung agent. Halos lahat ng bahay dito sa area ko, I think hindi naman lahat dito sa UK pare-pareho, pero mostly na naririnig ko ay hindi ikaw mamimili ng bahay dito, kundi yung agent. Under agent po ang mga pabahay dito. Nahirapan kami noon, kami ni Sis Eileen, kasi yung sinasahod namin, kailangan kasama yung husband. Kailangan dalawa kami may trabaho, kaya naghanap pa kami ng guarantor. Syempre, bago ka pa lang dito, wala talaga magtitiwala sa'yo na magbigay ng guarantor. Thanks God sa mga taong ginamit ni Lord para mag-guarantor sa amin kahit hindi pa kami kilala personal. And bukod po doon sa kailangan may trabaho ka, hihingan ka rin po nila ng right to rent. Kaya sabi ko sa inyo, mahirap maging illegal workers dito kasi lahat merong code. Meron silang hinahanap na code na makikita mo lang po yan sa UK government website. Yun yung sinasabi nilang right to rent. Yung sabihin, meron ka bang karapatan na magrenta ng bahay? Okay, next naman po ay maraming opportunities dito. Ang contract ko po, gaya ng mga nasabi ko sa mga previous vlog ko, ay 5 years lang po. After 5 years po, nakakuha na po ako ng indefinite leave to remain or PR. Kung PR na po ako dito, marami na pong opportunities. Ngayon kasi mahirap pag kumilos kasi hindi pa stable. Yung visa ko ay under skilled worker pa. Limited pa yung mga galaw ko, yung mga benefits na pwede ko ma-avail ay limited pa. Kasi pwede ako mag-aral na libre siya. Mga trainings libre kapag ka ILR ka na dito. So, yun yung nililook forward ko kasi deep inside of my heart, ayokong tagapunas ako ng pubo. Ngayon nyo lang maririnig ito sa akin mga kabilabs, pero hindi ko nakikita yung sarili ko na tatanda ako na hindi ko naman minamaliit
yung paglilinis ng pupo. Pero, ano kasi siya mabigat. Para sa akin, mabigat siya mga kabilang sandahan. Siguro kasi nararamdaman. And gusto kong ma-enhance, mag-grow. Kung ano talaga yung passion ko. May passion ako. Alam niyo kung ano yun. More on dito sa vlogging. More on sa digital. Nandun yung passion ko. Madali akong makagets pagdating sa digital world. So, gusto kong yun na i-focus ko after ILR. So, mag-aral. Yun na look forward ko, mga kabilabs. So, I'm praying na sana mabigyan tayo ni Lord ng more strength and more knowledge and wisdom. Sunod na cons naman po, mga kabilabs, ay mataas yung tax. Bawat keyboard mo may tax. Pag yung mag-grocery ka, 20% po yung tax. And the more na marami kang trabaho, the more na mas malaki yung tax mo. Ganon din po sa the more na mas marami overtime, mas malaki din yung tax mo. Expect the worst. Okay. Pang 11 na tayo, mga kabilabs. Siyempre, nauuhaw ako. Mura ang mga sasakyan dito at napakadaling magpalit ng sasakyan. Napaka-normal na yung magpalit ka ng sasakyan every year or every 3 years. Kaya para sa akin, magkapera man ako, hindi ko siguro na naisip bumili ng bago kasi after 5 years, yung sasakyan mong bago, yung laki ng difference niya kung ibebenta mo na siya, parang lugi-lugi ka. Pero syempre, pagka bago, alam mo na, smooth, walang problema, walang MOT, na hanggang 3 years. Siguro, maghahangad ako ng brand new kung talagang stable na kami dito. Pero ngayon sa situation namin, malabo magka-brand new. Ayun nga, madaling makahanap ng sasakyan, madaling bumili para ka bumibili dito ng damit. Ganun lang kadaling magpalit ng sasakyan dito. Cons naman, mga kabilabs, ay gastos magkasasakyan. I think kahit naman sa Pilipinas, magastos naman talaga magkaroon ng sasakyan. Pero dito kasi, kaya siguro mura ang sasakyan kasi kailangan mo magbayad ng road tax, kailangan mo magbayad ng insurance. And sa insurance kasi, the more na bago kang driver, kapag kakukuha mo lang ng UK full driving license, mas mataas, mamumulubi ka talaga sa insurance tulad ko. Ako lahat kasi nag-aasikaso na insurance namin, ako nag-a-apply. So ako ang hands-on dyan. Yung anak ko ay 18 years old, kaya ang laki, ang sakit sa bulsa ng binabayaran namin. And sunod doon, bukod sa road tax, insurance, meron pang MOT. Yung MOT, yun yung checking ng sasakyan every year. Chine-check yan kung safe pa ba na i-drive sa kalsada. And of course, yung maintenance, kasi gaya ng tao, ang mga sasakyan ay humihina din. Isa sa nagustuhan ko dito ay may peace, mga kabilabs. Nakikita nyo naman siguro yung mga bahay dito. Walang gate. Yung mga sasakyan nila, nandyan lang. Ayun. Kikit na mga bahay. Semi-detached yung mga ganyan. Yung mga dikit-dikit. Dalawang bahay lang yan. Kaya ang tawag semi-detached. Kapag ka single naman, single detached. Diyan mo makikita kasi kung safe ang isang lugar, kung hindi nagtataasan yung mga gate. And sa 2 years ko dito sa Worlding po kasi, kung saan ako dinala ni Lord, ay safe po talaga dito. Masasabi kong safe. Wala pa naman ako nababalitaan dito ng masama. Do, meron naman siguro, pero hindi ako aware. At wala akong nababalitaan. And ang cons naman is, hindi ko pa ito na-experience, pero base sa mga naririnig ko, be aware daw sa mga kabataan. Kasi sila yung siga. Hindi mo sila pwedeng kantihin. Kasi may mga lugar daw dito na bastos yung mga kabataan. Yung halimbawa ng babato. yung magsasign sila ng mga, alam nyo na, yung mga bad signs na wala ka namang ginagawa. So, hindi ko pa na-encounter, pero be aware na lang na huwag nyo na lang patulan kasi dito iba yung mga kabataan. Hindi mo sila pwedeng sawayin. Kasi the more na pinansin mo sila, the more na magpapapansin pa sila. Dito naman po sa area ko, maayos naman yung mga kabataan dito. Ang
isa sa susunod kong cons, ang ayoko na dito sa EDA ko mga kabilabs ay napakamahal. Sabi nila dahil malapit na doon sa dagat. Coastal area po kasi ito. Nilalakad ko lang mula dito hanggang sa bahay namin. Pagka tulad nito, gusto ko mag-exercise. Gusto ko mag-walking. So, retirement area din po ito, kaya mahal. And gusto ko na lumipat, mga kabilabs. Kasi nauubos yung sahod namin sa bahay lang sa bahay. Sa dwelling, sana marinig ni Lord yung hinihiling ng puso namin na makahanap kami ng lugar na makakahanap din ako ng sponsorship. Kasi 2 years pa lang ako dito, so kailangan ko talaga ng sponsorship para makalipat sa isang lugar. Pinaplano ko sana sa Scotland eh. Shout out naman sa mga taga-Scotland dyan. Baka may makatulong po sa inyo. Ang binabayad ko po kayo sa bahay ay 1,300 pounds. Ang sahod ko ay 1,700 lang. Yung billings pa, yung council tax pa, and yung pagkain pa namin. So, ibig sabihin yung sinasahod ko, tamang pambayad lang sa bahay at sa mga billings. Yung food kay Mister at yung padala sa Pilipinas at sa mga utang. Okay, so nalobat po yung ginagamit ko mga kabilabs. Nalobat po ito. And uwi na tayo. Ito pala itsura ko. Nalimutan ko na mag-cup. Okay. So, conclusion. Masaya pa kami dito sa United Kingdom. So, by the grace of God, masaya naman po mga kabilabs. And kung nahihirapan man po kami ngayon, normal lang po yung sa nagsisimula. I think, lahat ng bansa na nagsisimula sa isang lugar, kasama ang family, ay dadaan ka talaga sa ganito, especially na pumunta kami dito nang wala kaming family. Nakakaingit yung mga iba na pagdating sa ibang bansa, meron na silang family na nag-a-assist, pero dito totally zero. Wala talaga nag-assist sa amin, kaya mapapansin nyo sa mga vlog, kahit na busy ako sa work, kailangan i-share ko sa inyo yung mga mumunting bagay. Kasi alam ko yung pakiramdam nang wala kang mapaghihingan ng advice, ng tulong. So, napaka-importante po nun. Kaunting support, yung emotional support, masarap din yun. Yung idea mo, yung idea nila, dahil nauna sila sa'yo, masarap din yun mga kabilabs. Kaya, sana magtulungan tayo kung meron man akong naitatakel dito sa vlog na hindi ako expert, naway gamitin nyo po yung knowledge nyo para makatulong sa mga kababayan natin. Huwag sana akong i-bash na porque ganito, ganyan. Kasi ginagawa ko to hindi for my own, pero dahil sa mga kababayan po natin. So, ayun, worth it. Masasabi kong worth it yung paglipat ko dito sa United Kingdom. Kasi, nilook forward ko yung mga opportunities na mag-grow ako. Hindi lang ako, yung family ko, nag-grow sila, nakikita ko naman. Yan na muna sa ngayon. Kung nag-enjoy po kayo sa ating video, please don't forget to hit like, comment, share, pakishare na rin po sa mga social media ninyo. And, please follow me on my TikTok and my Instagram and Facebook page kung okay lang po sa inyo. Ayan, God bless you all. Bye! God bless. Thank you for watching. I know it's nothing new, but it's so good to see you. We do this every day.